Good morning everyone! Good morning mga mama at sir. So today is Wednesday, 12th of November 2025. And 3 days na lang, deadline na ng submission. Kaya mga mama at sir, habol tayo habang may oras pa. So last 3 days, the deadline of submission for applicants ng SPINS program ng gobyerno ng Pilipinas is on November 15, 2025. Ayan. So, habol na mga mama at sir ha, ang SPINS po ay programa ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga returning OFWs na mga licensed professional teachers. Yes po, ito po ay programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik manggagawa na mga guro. Pwedeng sila ay nag-abroad, pwedeng teaching or non-teaching yung kanila pong work abroad. Ang mahalaga ay sila ay mga lisensyadong mga teachers here in the Philippines. So, sino nga ba ako? I am Teacher Timmy and this is Teacher Timmy Talks. Welcome to my vlog. So, ako po ay nagtutalk kasi advocate po ako ng maraming bagay. First is financial literacy, especially to OFWs. Kailangan natin yan bilang mga manggagawa sa abroad. Tapos, eto din, beneficiary po ako ng SPINS program ng government. Ito po ay ang program na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Isa po akong guro. And currently, I am with the Department of Education, teaching sa isang malaking high school sa aming city here in Tuguegarao, sa Cagayan. At ako po ay gusto rin makatulong sa mga kapwa. Well, hindi na ako OFW, pero dati po akong OFW. Kaya naging beneficiary po ako ng SPINS program. At ako po ay gusto ring makatulong sa mga kapwa. Well, hindi na ako OFW, pero dati po akong OFW. Kaya naging beneficiary po ako ng SPINS program. So, ito na, ang mga frequently asked questions. Kasi po sa ating Red app, marami tayong mga natatanggap na questions through comments. And I will check po mamaya pag i-upload ko at i-edit natin tong video na ito kung ma-screenshot natin para ma-post po natin somewhere over there sa screen yung mga questions po nila para naman hindi isipin ng iba dyan na gawa-gawa ko lang yung mga questions. Charot! Aga-aga na. Good morning, gising, kape. Yan. Actually, may kape ako at bara ko ito. So, kape-kape muna tayo, guys. Ayan. Baka mahagip ng aking cancellation mic ang paghigop ko ng kape. Ayan. So, balik tayo. Ito rin mga frequently asked questions sa SPINS. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Number 1, pwede po ba mag-apply yung domestic helper sa Hong Kong at wala pong teaching experience? The answer is yes. Siyempre, ang pinag-uusapan natin pag yung mga nagtatanong, mga lisensyadong guro na po yan. As long as you are a licensed professional teacher here in the Philippines, yes ma'am, pwede ka pong mag-apply kahit po isa kang domestic helper sa Hong Kong. Meron nga akong kasama, colleague, at the moment, na dati po siyang domestic helper sa Hong Kong with no teaching experience. So, yes na yes, ma'am, basta po ikaw ay lisensyadong guro dito sa Pilipinas. Pwede ka mag-apply. Second question, number 2, pwede po bang mag-apply ng walang teaching experience? Kakasabi ko lang po, the answer is yes. Yes, ma'am, pwede ka pong mag-apply kahit po isa kang domestic helper sa Hong Kong. Meron nga akong kasama, colleague, at the moment, na dati po siyang domestic helper sa Hong Kong with no teaching experience. So, yes na yes, ma'am, basta po ikaw ay lisensyadong guro dito sa Pilipinas. Pwede ka mag-apply. Second question, number 2, pwede po bang mag-apply ng walang teaching experience? Kakasabi ko lang po, the answer is yes. Pwede pong mag-apply with or without teaching experience. But of course, in any application na job, syempre, experience is a plus points, di ba? Syempre, is a plus pagka may experience ka. Mamaya, I will tell you my story para, disclaimer tayo, that's my story. So, sasabihin ko po mamaya sa inyo, share ko pa yung story ko para po magkaroon tayo ng kalinawan doon sa mga kasagutan ng mga tanong nyo. Okay po.
based on my experience at sa research ko na din po. Kasi syempre, as I content this particular topic, nagre-research din po ako at hindi po ito gawa-gawa lamang. Yun po. Tapos, number 3, paano po kapag nasa abroad pa? Pwede po bang mag-apply? Yes po, the answer is yes. Actually, ideally, dapat nasa abroad tayo habang nasa abroad while currently working as an OFW or overseas Filipino worker. It is already advised to apply online. May mga link naman po tayo at lahat po may playlist. I have a playlist sa Red app, complete playlist of SPIMS. Kaya doon po, tignan nyo po, watch my videos, related videos, and makikita nyo po sa description box ng mga links, FB page, ano pa ba, lahat ng mga links, mga emails. Kaya doon po, tignan nyo po, watch my videos, related videos, and makikita nyo po sa description box ng mga links, FB page, ano pa ba, lahat ng mga links, mga email, address ng NRCO, mga ganon. Nandun na po lahat yung mga importanteng mga bagay at mga information na dapat niyo pong malaman. Vlog ko lang din po siya kasi po yung iba, hindi yata napapanood yung ibang videos ko. Isang video lang napanood and they keep asking me. So, naisip ko na pagsama-samahin na kasi malapit na po ang deadline para makatulong po tayo sa mas marami pang mga kababayang OFWs na mga ma'am at sir. Yan. So, pwede po magturo without teaching experience, tapos habang nasa abroad. Number 3 question. So, ideally kasi, typically, nasa 1 year ang application process po niya. Yes po, mga ma'am. Matagal po siya. Why? Kasi ganito yan. So, kunwari this year, 2025, calendar year, SPIMS is accepting applicants until November 15. So, pag deadline ng November 15, doon pa lang po sila mag-select. Screening committee. Magsaselect na po sila ng mga na-qualified. Yes po, syempre may selection pa din. Hindi naman po pwede na lahat na nag-apply ay tanggap po kaagad. Oh, no! May screening committee din po yan. So, once na-screen na at na-qualify yung mga na-screen na nila, then mag-i-email na po sila. So, pag nag-email po sila, once you receive your email, ang unang sasabihin po doon ay welcome, ganito, ganyan, tapos confirmation, acknowledgement ng inyong application, and here are the list, checklist. Once you receive your email, ang unang sasabihin po doon ay welcome, ganito, ganyan, tapos confirmation, acknowledgement ng inyong application, and here are the list, checklist ng mga requirements, and sasabihin sa'yo, then magkukomply ka. Then again, isi-check na naman nila isa-isa kasi syempre, work po yan. At gobyerno po yan. So, mabusisi. Just like the regular ranking ng mga teachers who are applying here in the Philippines, syempre, dumadaan din po yan sa screening. And akala po kasi nila, yan na naman yung isang fake news. Akala po nila, yung mga nag-a-apply dito through regular ranking, ganon kadali. Nag-email lang tayo, tapos tanggap na tayo. Hindi po ganon, mga ma'am at sir. Dumadaan din po tayo sa tamang proseso. Ayan. Tapos, yun, i-screen nila yung mga documents, then verify po nila, tapos i-require po nila kayo ng Certificate of Employment. Kasi, you have to show that you are really an OFW or a former OFW. Para po, legal or legit po lahat yung mga documents natin. Passport, stamp, visa stamp, yung mga ganon. At registered ka po dapat. So, number 4 question, I'm heading to that. Kailangan bang mag-register sa POEA? Paano pagka ginamit ko ay tourist visa? Katulad sa Dubai, for example. Maraming nagto-tourist visa doon. Then, i-convert nila into working permit or work visa once they find a job. The answer is yes, but it's conditional. Paano po siya naging conditional? Kasi po kailangan working visa, work permit, at hindi lang po basta-basta ganon, kailangan naka-register ka po sa POEA. So, kunwari nakaalis ka na through tourist visa, nasa abroad ka na, doon ka na nag-convert into work permit or work visa.
pwede po kayong pumunta to the nearest Philippine consulate or embassy doon sa bansa where you are working. Pwede po kayong pumunta to the nearest Philippine consulate or embassy doon sa bansa where you are working, mga ma'am at sir, at doon po tayo magpa-register. Yearly po yung registration, like it's good for 1 year. And renewable po siya. So, kailangan po tayong member ng OWA, ayan, ng POEA, ng Polo OWA, para makapag-avail po nitong program na ito. Yes po. Then, number 5 question. Number 5 question. Paano kapag nakauwi ka na sa Pilipinas? Let's say, 1 year, 2 years, nakapag for good ka na, pwede pa ba mag-apply? The answer is yes, but again, conditional. May certain period of years po. May period of time. Ibig sabihin, para din yan pagkain nag-expire. So, ganito po yan. Within 3 years lang po. Take note mga ma'am at sir, within a span of 3 years. Dapat po makapag-apply tayo. Just like me, I came back home for good in the year 2018. Nag-apply po ako 2020. Tapos nakakuha po ako ng item 2021. Eksakto pong 3rd year niya nung pag-uwi ko. Kasi, eto na, story time na tayo. Isisingit ko na siya. Umuwi kami 2018, just before the pandemic. Galing sa Dubai, UAE, United Arab Emirates. Dala-dala ko ang aking pamilya. Si husband nag-work doon, nauna sa akin. Then, sumunod ako. Direct hire po ako. Dumaan po ako sa POEA at hindi po ako tourist visa holder.